Hi guys, good morning po. Ngayong umaga po ay i-share ko po sa inyo kung ano po ang naranasan ng aking pamilya sa mismo kapatid ng mama ko. Bale, ito pong share ko na to ay alam ko may maiinis kasi may mga ganun talaga mga pamilya, kapatid, kahit kamag-anak mo, ida-down ka pababa. I-share ko lang po sa inyo, yung uncle ko, bawal ko po siya i-mention kasi po, baka makita niya, mag-react siya. So, ako naman po ang masama, di ba? Gusto ko lang po i-share na itong uncle ko is kapatid ng mama ko. Graduate siya ng business agriculture ng 4 years. Siya, sa kanila magkakapatid po, itong uncle ko lang ako nakapagtapos. Tapos, syempre, yung mama ko, maagang naglandi, ganon, naglandi, maagang nag-asawa, ayun, nagkaroon ng anak na 6. Bali, nagkaroon ng anak na 6. So, sa aming 6 na anak ni mama, ako na po yung pinakabunso. Yun nga po, yung panganay namin, hindi po nakapagtapos ng pag-aaral. Grade 3 lang po ang natapos niya. Tapos yung pangalawa ko pong ate, high school lang natapos niya, grade 8 po. Pumunta na po ng Manila, nagtrabaho. Tapos yung isa ko na mga pangatlo kong ate, nag-asawa naman po, taga Negros po ang asawa niya. Tapos yung panglima kong kuya, wala pa pong asawa. Tapos yung sumunod po sa kuya ko is may asawa na at may anak na rin po. So ako po, wala pa, syempre, wala pa, bawal pa po yun. Ayun, since hindi po nakapag-aral yung mga ate ko, kuya ko, ayun po, hindi na po maganda ang trato ng uncle ko sa amin, yung kapatid po ng mama ko. So, lagi niya po kami sinasabihan na lagi niya po sinasabihan yung mama ko na baka daw ako ay hindi makapag-aral ng maayos kasi ang bobo ko daw. Basta ganun ang sinabi niya, bobo, walang mararating sa buhay, walang pangarap. Yun po ang sabi niya sa mama ko. Tapos itong mama ko nagkwento po sa akin. Tapos sinabi ko kay mama na hayaan niya na lang po kasi mga ganyang tao ang tingin sa sarili ay mataas. Naakala mo ba narating niya na ang kataas-taasan talaga. Kataas-taasan. Basta, alam niyo po guys, ang masasabi ko lang po sa uncle ko, hindi naman po palibas ay nakapagtapos ka ng 4 years course is pwede mo nang i-down yung kamag-anak mo. Dapat i-pursue mo yung pamangkin mo na mag-aral na maayos, ganun. Hindi yung ikaw pa mismo kamag-anak ang magda-down sa pamangkin mo na walang mararating. Dinadown mo na siya agad. Hindi mo pa nga alam kung ano ang kalabasan ng hindi mo pa nga alam kung ano mayayari sa next journey niya, di ba? So, ayun po. Nung nag-aral po ako ng high school, syempre may babayaran po sa school. Hirap din po yung mama ko umita. Hirap din po siya magtrabaho kasi nga hirap din po siya nun. Kasi hindi niya alam po saan siya hihiram ng pera. Hindi niya po alam kung saan siya kukuha. Tapos nun, nag-decide po yung mama ko na mangutang na lang po sa kapatid ko. Sa kapatid niya. Manghiram na lang po doon sa kapatid niya para po sa tuition ko. High school pa lang po ako. Tapos, nung ando na si mama, nanghiram na, nakiusap siya na babayaran sa next week, gano'n. Hindi po siya pinahiram ng uncle ko. Tapos, nagbitaw po siya ng salita na, akala ko ba kaya niyong paaralan yung anak ninyo? Akala ko ba kaya niyong paaralan yung anak ninyo? Total, sabi niya, marami naman kayong mga pananim, gano'n. Nung time talaga na yun, guys, mahina po talaga yung kita ng mama ko sa gulayan kasi nga po yung mga tao dito sa amin barat din po bumili, barat din po talaga do sa amin.
hindi kanila pagbibigyan ng example na lang yung gulay, di gawin pang tag 5. So, ayun po. Tapos nung sinabi niya kay mama na ganun, umiyak po yung mama ko. Kasi, syempre, mismong kapatid niya na po ang nangdadown sa kanya na ganun. Wala kaming mararating. Sa totoo lang, guys, hirap din po kami sa pera, ganun. Ang trabaho po ng mama ko, yung isang utility lang. Pero pinagmamalaki ko po yung mama ko. Proud na proud pa po. Sobrang proud ako dahil nagkaroon ako ng nanay na sobrang supportive, gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Para sa magandang kinabukasan ng kanyang anak. Maibigay yung gusto ng kanyang anak. Pambili ng bigas, ulam, ganun. Sa school project. Yun po guys. Tapos, nung uncle ko na yun, hindi po, pati asawa niya, ganun. Mataas yung tingin sa sarili. Nakakala mo, nasa kanila na lahat. Ganun. Kaya guys, comment kayo. Gusto nyo bang i-mention ko yung uncle ko? Sige. Yun lang po guys. Part 2. Bye!